Ayan, magandang gabi po mga ka-Noel Diggs TV po, yung mga nanonood po sa YouTube channel ko. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong gabi, gusto ko lang gawin tong video na to bago ko ipakita sa inyo kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay ng bawat niyang lingkod. At tunay nga po no, na sa ating paglilingkod sa Panginoon, talagang marami pong pagsubok na tayo ay pagdadaanan, at kasama sa mga pagsubok na yan ay yung mga persecution ng mga taong madalas ay hindi naman iba sa atin. At gaya nga ng naibahagi ko sa mga kabataan nung nakaraang linggo sa aming paghayo, madalas ang realidad ng buhay, ang mga taong minsan na uusig sa atin ay kadalasan ng ating mga kapamilya, tumanay sa laman. Lalong higit ay madalas meron din tayong mga taga-usig na kapamilya natin sa spirito. Subalit anuman po ang ating pagdaanan sa ating paghayo sa Panginoon, nais pong ipaalala ng Panginoon na siya ang magpapalakas sa atin sa mga kapanahunan na tayo ay nanghihina. At tuloy lamang po tayo sa ating paghayo. At alam niyo po, sa ating ginagawa, nakatingin po ang Diyos, at hindi po naman natin kailangan sa lahat ng pagkakataon ay kunin ang approval ng tao. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang mga salita sa aklat ng Isaias, kabanatang 40, talatang 27 hanggang 31. Sinasabi po dito sa pamagat, si Yahweh ang nagbibigay ng kalakasan. Israel, bakit ba nagrereklamo na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisahan mo, o hindi inalalayan sa kaapihang naranasan? Hindi ba niyo nalalaman, di ba niyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig? Hindi siya napapagod, sa isipan niya'y walang makakaunawa. Ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinalalakas, kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Amen. Pinagpala na po ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang salita. Tunay nga po, hindi po nakakapagod ang mga gawaing pisikal, lalo't ito'y ginagawa mo sa Panginoon. Pero higit na nakakabigat sa damdamin, sa pasanin natin, kung meron tayong mga kapatid o meron tayong mga kakilala na imbis na sumuporta sa atin sa ating paglilingkod sa Panginoon, ay tila ba nagiging katitisuran pa natin upang hindi tayo makapagpatuloy. Pero may pangako ang Panginoon. Ang Panginoon ang siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Lumipad man daw tayo tulad ng agila, hindi tayo mapapagod. Lumakad man daw tayo ng lumakad, hindi tayo manghihina. Yan po ang mga pangakong iniwan ng Panginoon sa atin para sa mga gagawa niya. At marami pa po yan, hindi lang po ito. Sa lamang po ito sa napakaraming pangako ng Panginoon o encouragement ng Lord upang magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Kanya. Dahil ang biyaya, ang gantimpala ay wala dito sa lupa, pero nasa kaharian ng Panginoon. Panoorin niyo po kung paano ang mga batang ito ay bukal sa kanilang puso na nais maglingkod sa ating Diyos. Regardless kung sila man ay mga baguhang mananampalataya o katulad ng iba na matagal nang mananampalataya, pero nagkakaroon pa rin ng mga kaabalahan para hindi maisagawa ang mga bagay na dapat nating pinapriority. Minsan sa pangangaral ni Jesus Christ may nagsabing, mapalad ang babaeng nagbuntis sa iyo at nag-alaga sa iyo. Ngunit ang sagot ni Jesus, mapalad ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at tinutupad ito sa kanilang buhay. Yun lamang po, magandang gabi. Panoorin niyo po ito at mag-enjoy kasama ang ating mga kabataan sa paglilingkod kay Kristo Jesus.
lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Lukas chapter 10 verse 27. At ang lalaki ng ibigin mo ang iyong Panginoon mong Diyos buong puso. Nasaan ang puso ni Kuya Jeffrey? Puso? Saan muna? Saan kamay na muna? Kaluluwa, buong paglakaras at buong pag-iisip. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Lucas chapter 10 verse 27.